Di video. Meron? Ah. Ito na ano, nasa ano. Pero naubos ang oras ito kakasa sa concrete yun. Sumat ba yan? Hindi. Bakit? Hindi mo mamaya nakamot ba magat lang siya? Ano ba ginagawa niya? Yung talang niya? Sumat? Sumat. Nagahasa niya. Oo. Yata. Hindi ko yun sa pinasa rin eh. Ano? Nak! Nak! Buka mo sa taas dali na kami. Mark! Mark! Dalam doon sa taas yan. Yan. Buka sa taas, Mark, mag-asa. Ay doon na ako nagsimulang magkaroon ng interes sa mga nakakatakot na story. Tunay na karanasan ito ng tito ko at ng anak ng babae. Yung pinsan kong yun, hindi naman kagandahan, pero malakas talaga yung ating niya. Ang daming nagkakagusto, masyadong ligawin. Hindi naman siya magbubuhat ng pang-posernet, pero ganun talaga ang lahi namin. Lubat mo lang talaga. Kagandahan, pero malalakas ang apil. Kaso yun ang naging nila kung bakit naranasan nila dito at ang siya sa Pinida ang nakakapagilapit na pangyayari yun sa buhay nila. Dito sa pagbubuhat ng Malayo ang bangko. bahay nila Tito Connie sa amin. Nagkakaroon lang kami ng pagkakataong magkita-kita kapag may okasyon. Gaya ng birthday, binyag, Pasko, reunion, mga ganoon lang. Tapos noong nakaraang Paskuhan na kasi Christmas party yung pamilya namin, ay nagkaroon kami ng pagkakataon nito na magkakwentuhan ng medyo matagal. Paano kaming dalawa na lang ang natitirang matibay doon sa inuman? Tyler, ito may kukwento ko sa'yo. Matagal namin itong nilibinin nakita ko sa iba. Pero ngayon, sasabihin ko sa'yo. Kasi ito ang paborito kong pamangkin. Makinig kang mabuti ha. Talagang nagulat ako sa kwentong ito. At nakumpirma ko ito dahil tinanong ko si Ate Pilinda. At saka napalitaan din naman talaga namin dati na nagkasakit yung bisan ko ng manukat. Kaya napauwi sila ng probinsya at nagtitang doon ng matagal. Ang hindi namin alam ay yun rin nangyayari na pala sa kanilang kakaiba. Pinigilin kasi nila yun dahil ayaw nila makapag-usapan. Pero dahil sa lasing na nga noon si Tito Bonnie, kaya naikwento niya sa akin ng buo-buo mula sa pinagsimulan ng mga pangyayari hanggang sa ma-resolve pa nila ang napakalaking problemang yon na tahimik na hinarap ng pamilya nila. Katagalan nga ay nakisali na rin yung isa sa mga tita ko kasi nandoon siya noong mangyari ang mga ito.
Dalawa yung anak ni Tito Bonnie, si Ate Belinda na panganay at ang bunso nila na si Chito na 7 taong gulang naman nun. Yung pangalan niya kuha naman sa pangalan ng asawa ni Tito na si Tita China. Taong 1991, maayos ang pamumuhay nila sa Maynila. Sa tulong sila nakatira pero tahimik ang buhay nila. Nung mag-18 si Ate Belinda, lalo pang dumami yung nagkakagusto sa kanya. Kasi talaga na talaga siya. Lumakas ang apil. Isa sa mga nagligaw sa kanya ay bago nilang kapitbahay noon na si Tito. Ang tanging kasama lang daw noon si Tito sa inuupahan ng bahay. Ay sila sabi ni Tito, matanda si Jacob ng 5 taon kay Ate Belinda. Kaya nung una pa lang daw na magparamdam ito, ay ayaw na talaga Kaya ng tayo? pinsan ko. Dalawa na lang pare. Simula ng kwento Isa niya. na pare. Dahil bago pa man pala naligaw ito si Jacob kay Ate Belinda, ay naging stalker na niya muna ito. Ilang bahay ang pagkita nila sa inuupahang bahay ng mga ito. Pero napansin ang pinsan ko na lagi raw tumatambay si Jacob sa harap ng bahay nila. May tindahan sa harap ng bahay nila. Doon daw laging nakaupo at nakatanaw sa bahay ng mga tito ko. Nung una siyempre, hindi pa nila ito pinala. Tapos nung mapansin nila na lagi siyang nakatambay at nakatingin sa bahay nila, ay palihim na tanong ni tita sa mga kapitbahay kung sino ba ang lalaking yon. Dahil kung lang nila nakita, ay nakapagsabi nga ng tita na bagong lipat yun kasama ang lola niya. Tuon daw sa kaupahan ni Aling Tasing. Pumapasok pa noon si Ate Belinda sa eskwela. Second year college yata. Tapos nakasibuta palagi ni Tito Bonnie. Kahit ayaw na sana ng pinsan ko ay ganun pa rin ang ginagawa ng tito ko. Dahil gusto raw niya na masiguro na ligtas na makakaalis at makakauwi ng bahay ng pamilya niya. Ha? Lalo pa at kailangan nito nakakalabas ng eskwela kapag maraming ginagawa. Alam mo ikaw, Belinda, maswerte ka nga at inahatid sundo kita. Hindi ka na namamasahe at sigurado ka pang ligtas. Ba't ka mahihiya sa mga kaklase mo? Pag ganoon na naglilitan niya na si Tito, ay hindi na kumikibo si Ate Belinda. Aminado naman kasi siyang tama si Tito. Nahihiya lang talaga siya na dalaga na siya, ay nakisundo pa rin siya ng papa niya. Isang beses daw habang gumagawa ng homework ng pinsan ko sa terrace, ay nakita raw ni Tito Bonnie si Jacob na nandoon naman sa tindahan at tinitindahan si Ate Belinda. Ang ginawa raw niya ay pinapasok niya si Ate Belinda sa loob ng bahay nila. Ilang beses pa raw yun na nahuhuli ni Tito Bonnie si Jacob na nakatitig sa pinsan ko. Wala ko, pumutok Gusto ng na ulo raw ko ah. sinahin. May mga pagkakataon pa raw na kahit gabi na at sarado na yung tindahan ay naroon pa rin si Jacob. Nakatambay. Tapos patingin-tingin pa rin sa bahay nila dito. Dapat daw ay lalabasin na ni Tito Bonnie. Pinigilan lang siya ni Tita China dahil baka kung ano raw ang magawa niya. Isa pa, hindi nila kilala yung tao. Baka may sakit dito o ano. Pero nung nagsumbong na si Ate Belinda sa papa niya, na nakita niya itong sumusunod sa kanya sa paglalakad, ay sinulog na talaga ang pinto ni Jacob doon sa inuupahan nilang bahay. Kaso wala roon si Jacob na pupunta sila. Yung lola buwata nito ang pumarap sa kanila at humingi ng paumanhin sa naging kilos ng apoy pa si Jacob. Mabait naman daw ito at tiniyak din ng matandang babae na walang gagawing masama ang apo niya. Pag uwi nila sa bahay ay hindi pa rin kumbinsido si Tito. Kaya naman halos araw-araw ay pinapaalalahanan niya ang anak tungkol doon sa lalaki. Isang beses na nag-aalmusal sila. Belinda, mag-iingat ka pa rin sa lalaking yun ha. Ako'y hindi ko gusto hilat siya ng mukha nun. Mukhang may pagnanasa sa'yo. Natawa lang ang pinsan ko at sinabi na huwag raw mag-alala ang papa niya dahil nakausap na niya si Tito. Pumili siya sa tindahan. Humingi raw ito ng tawad sa kanya at humiling pa raw na kung pwede silang maging magkaibigan.
Ganon, nagkausap na pala kayo. Ba't hindi mo sinasabi sa akin ng mama mo? Basta, masama ang kutos sa lalaki yun. Kaya hanggat maaari, ay iwasan mo. Tumangunan si Ate Linda. Sa dito, Saan tayo, Mac? niya yung mga anak niya sa pagiging overprotective niya. Kabinado naman siya roon dahil mahal na mahal daw niya yung pamilya niya. Hanggang sa malaman na lang dito mula sa asawa niya na nililigawan na pala ni Jacob si Ate Linda. Lunch time, mga idol. Na ayaw niya sa lalaking yun kung saan nila. Pahuway muna ba, pahuway.